Welcome to my channel guys! Mills for Fishing TV is here. At dahil tapos na ng pag-ayos sa itong bangka natin, at kalmada ang panahon, ano pang hinihintay natin? Dayo ka agad tayo sa Gakot Island, baka naghihintay na yung mga dragon doon. At makalipas nga ng ilang minuto, eto, narating ko na ang Gakot Island. At naabutan ko dito yung may-ari ng isla, eto, nandito sila. Gumagawa sila ng kubo para daw sa mga mangingisda ditong dumadayo, para daw may pahingaan sila. Eto, tumatay muna sila dito ng poste, pero yung taas is nakaabang na. So ayun guys, nandito ulit tayo sa Gakot Island. Pangalawang beses na to natin. Yung unang gamit natin ng makina is wala tayong nahuli. Isang dugtuto na lang. Pakita ko sa inyo mamaya yung video ng pagpana ko ng dugtuto na pang ulam lang. Eto, maraming ano ngayon dito. Mag-overnight din. Pero dito ako magpipesto. Marami kasing tao doon. At malamok. So try ulit natin ditong magpwesto. Dito palagi nagpipesto naman tayo. Ayun. Yung saingan. So ito yung mga gamit ko. Saing na lang muna ako dito, tapos maaga pa naman, 10:41. Dive tayo ng siguro 1 or 2. So prepare lang ako dito ng makakain natin mamayang tanghalian. Magda-dive sana ako pang ulam, pero mainit yung biyahe. Hindi na lang, mamaya na lang para kondisyon yung katawan. So ito, prepare ng gamit, luto ng kanin, tapos kain mamaya, tapos dive na tayo. So yun guys, 1:30, 1:39 na. So tamang tama to. Ang spot natin is dito sa likod. So nandun yung tatambayan natin mamaya. Doon tayo pupunta. Balik-balik lang. Pag ganun-ganon lang tayo. Kasi wala tayong bangkang dala. Dahil napakalaki yung hibas mamaya. Mahirapan akong iangat yung bangka. Kaya hindi na lang ako nagamit ng bangka. So sana may blessing tayo ngayon sa pagdayong ito. Sana magbakita yung mga mamasa dito. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Let's go! Kaya alud mo tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng dragon, ready na to spear it. And spear gun loaded, let's go! Dito guys, habang pumunta ako sa malalim na area, dito lang muna ako duman sa mababaw, nakita ako dito sa may bato ng isang target. Isang snapper siya, yung ayungin kung tawagin dito sa amin. Napakaganda naman yung patama ko dito. Ngunit pagtingin ko ulit sa baba, natanggal yung isda. Palagay ko, hindi bumuka dito yung flapper ko. Nakadapa kasi yung isda sa buhangin. Nakawala. Hey, good size na rin sa ano. Hindi ko siguro bumuka itong flapper. Sayang. At dahil nagdayo na ako dito, nung unang gamit natin nung bagong makina natin, pero balikan lang kami nung kasama ko dito. Hindi kami nag-overnight. At ito lang yung nahuli ko. Halos 3 hours din kami nag-dive dito, pero wala talaga nagpapakita.
dahil nga naka-warm up na ako dun sa mababaw na area guys, diretso na ako dito sa malalim. Nagpipripo lang ako dito habang pababa ako. Tumitingin ako sa kaliwat kanang bahagi ko, baka sakaling may mga pelagic dito. At pagkadapa ko dito sa malalim na area, eto ang nag-welcome sa akin. Ang daming bait fish. Pero sa dive na to, walang nagpakitang malaking isda. At dito guys, paahon na sana ako dahil medyo matagal na ako dito sa ilalim. Nang mapansin ko dyan sa unhan ko, may palapit na grupo ng Longnose Emperor kaya inantay-antay ko to. Dumaan naman sa harapan ko itong mga Longnose Emperor, ngunit malayo, out of range. Malayong malayo yung daan nila, hindi ko matira. Kaya nag-resurface na lang ako dito para makapahinga sa susunod na dive. Makalipas ng 3 oras ng pagdadive guys, wala pa rin akong nahuhuli. Mukhang madalang din ang panahin dito sa pagdayo natin, sa pangalawang pagdayo natin dito sa Gakot Island. Buti lang, pagkapwesto ko dito, may lumapit na napakalaking dugtutuna. At pagkatuto ko dun sa isda, paikot na kasi, kaya nilapitan ko ito ng konti para maklose yung gap. At ayun, tinamaan naman. Ngunit habang pataas ako dito guys, may malaki kasing bato dyan sa likuran ko. Umikot yung dugtutuna at sinabit yung line ko. Ang dugtutuna pa naman is napakalambot ng laman nito kaya napakadaling mapunit pag sumasabit. Kaya pagka-recovery ko ng hininga, binalikan ko kaagad. Hindi ko muna tinanggal yung sabit sa bato. Sinicure ko muna itong isda para hindi na makagalaw. Ay! Thank you Lord! Mag-aalas 5 na. Ay, nagpakita pa. Wala nagpapakitang isda. Yung Longnose Emperor sana, ang dami, hindi pa lumapit. Ay! Ito lang, medyo maamo itong dugtutuna. Inapitan ko na. Ay, buti lang maganda yung tama. Ay, thank you Lord! Mga 5 kilo siguro. Ay! Okay na rin, may panggasolina na. Pagkatapos kong ma-secure yung dugtutuna guys, malagay sa stringer, bumalik ako dito sa ilalim at tumalakas na talaga yung agos ngayon.
Ang pwestong ito is malapit lang dun sa napanaan natin ng dugtutuna. Tinangay lang ako ng agos ng konting distansya. At pagkapwesto ko nga dito guys, hindi ako nakakatagal, dalawang dugtutuna ulit ang nagpakita sa akin at ang lalaki na naman na ito. Mas malaki sana itong nauna, kaso nga lang malayo yung daan niya. Kaya ang tinira ko, etong nahuli. Lumapit kasi sa akin. Ay, thank you Lord. Ay, dugtutuna ulit. Mas malaki yung nauna. Ay, pero ito na yung tinira ko. Gawang ito yung lumapit. Ano? Dito ko tinatama. Bandang tiyan yung tama niya. Ayun, muntik mong mapunit. Yung tama sinabit. Buti lang natanggal. Pag hindi sana natanggal, may chance na mapunit to. Bandang tiyan eh. Thank you Lord. Ay, nagpapahabol yung mga isda. Sana madagdagan pa. 570 na. Pagkatapos kong ma-secure etong pangalawang huli natin guys, bumalik pa naman ako dito sa ilalim at sadyang napakalakas na talaga yung agos. Pero nagtry pa rin akong dumapa. Kumapit lang ako dito sa may mga bato. Dito talaga sa Gakot Island, ang daming etong one spine unicorn, etong pali kung tawagin dito sa amin. Ito yung hinahunt natin pag night dive tayo. At dahil nga mukhang wala nang lalapit na malaking isda, ito na rin yung naging last dive ko ngayong hapong ito. Ay, so ayun guys, ayun. Akala ko wala tayong mahuhuli. Halos alas 5 na nakahuli tayo ng isda. Buti na lang lumipat tayo ng pwesto. Umahon na ako, ang lakas na ng agos. Gusto ko sanang mag-dive, pero ang lakas na. Tapos etong huling dalawang dugtutuna is mabigat. Okay na rin to, mga 10 kilo siguro or sobra itong dalawang piraso. Ay, okay na rin. Sana madagdagan pa bukas. Lagyan ko muna to ng yelo, tapos dito ako matutulog mamaya. Lalagyan ko ng kulambo. So prepare ng tutulugan, tapos pahinga, tapos kain na. At pagkatapos ko dito guys kumain, magpahinga, eto nag-charge muna ako dito ng GoPro at gabi na, pahinga na tayo. Bawi na lang tayo sa morning dive bukas. Pagdating ng umaga guys, balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ulit ako magsisimula sa sinimulan natin kahapon at medyo malakas yung alon ngayong umagang ito. Kaya eto na, naging unang drop ko. Diretso na ako dito sa malalim na area pagkatapos kong mag-warm up sa mababaw. At pagkapwesto ko nga dito guys, akala ko ang palapit sa akin is magandang target na. Akala ko isang buwan na mano nating mapana. Ngunit isa palang napakalaking eagle rin. Itong palapit sa akin. At napansin ko agad dito, may kasunod etong eagle rin na to. Akala ko isang cobia. Yun pala is napakalaking pating. Black tip shark. Makalipas ng pagpapahinga dito ng 10 minutes sa surface guys, balik ulit tayo dito sa ilalim.
Pagka-pwesto ko agad dito, tingin ka agad ako dito sa kaliwat kanan ko, baka sakaling may sumugod na malaking isda. Biglaan kasi yung mga isda ditong sumusugod, hindi mo kagad makikita. Sumusulpot lang talaga sila sa unan. Kaya ang tinitingnan ko dito is etong galaw ng mga dalagang bukid. Pag humawi kasi to, ismatic na may papalapit sa yung malaking isda. At hindi naman ako nabigo. Eto sa kaliwang bahagi ko, napakalaking mamsa ang palapit sa akin at napakaamo. Thank you, Lord. Unang blessing natin ngayong umagang ito. Okay. Ito yung mga magandang panain ng chite. Yung ganito lang kalalaki. Oh, thank you, Lord. Dito sa dive na to guys, akala ko may papalapit na naman sa akin na napakalaking isda. Bigla kasing nagpanik etong mga dalagang bukid. Nagsibilisan ng galaw. Ngunit nagantay-antay ako dito, wala namang nagpakita. At dahil nga malakas din ang agos ngayong umagang ito, gaya kahapon, nagpapatangay lang din ako dito para hindi masyadong mapagod. At napansin ko dito sa may buhangin, dito sa gitna ng bato, nakita ko ng dalawang target, dalawang pugita ang nakita ko. Akala ko mag-isa lang. Ngunit habang papalapit ako dito, may kasama pala etong isa. Kaya ang ginawa ko dito is pinana ko muna etong isa, tapos kinamay lang etong pangalawang pugita. Eto, takmang dadagnain ko na sana itong pugitang ito, lumipad pa. At pagkatapos kong ma-secure yung dalawang pugita guys, tinangay na ako dito sa may cliff, dito sa malalim na area. At dito sa may bato, nakakita ako ng 4 na lobster. Uyang naman ito kung tawagin dito sa amin. Kaya lang pagsilip ko kung good size na para hulihin, tiningnan ko ito, ang liliit pa pala. Kaya hinayaan ko na lang. Ayun guys, umahon na ako. Wala nang nagpakita nung nakahuli tayo ng dalawang pugita. Hindi na nasundan itong mamsa. Mga isa pa sanang ganito, okay na okay na. Malalaki pala itong pugita. Yan. Mga sobrang 2 kilo ang isa. Parang payat. Ligpit muna ako dito ng gamit. Umalis na din yung nandito, yung nag-overnight. Umuwi na rin sila. So ako dito, ligpit muna ng gamit para mamaya pa naman ako mag-uwi. Mga 2.
Magpapa-high tide pa ako. So lagay ko muna to sa cooler. Lagay muna natin sa cooler yung isda. Para sariwa pa. Mamaya dive pa ako, mga 2 oras siguro. Baka madagdagan pa. Yan, 3 isda pa lang. Saka itong pugitan natin. Mag-asawa siguro to. So yun. Ay, okay na. Ay, kain na rin ako. Alas 10 na. So kain tapos ligpit mamaya. Tapos dive pa mamaya. Lalong lumakas yung agos guys. Kaya nandito ako sa mababaw. Namumugitan na lang. Pero mamaya siguro maganda doon. Ito may nakita ko napakalaking pugita dito. Dito lang sa mababaw. Pandagdag na rin to sa huli. At dito guys, tinignan ko na itong pugita ko, anong posisyon. Akala ko, madali lang yung butas, hindi malalim. Ngunit nasa buhangin pala nakapwesto, kaya humukay ng humukay itong pugitang ito at nahirapan akong kilitiin siya. Halos 3 minutes din bago mapalabas ko itong pugitang ito. Hinukay ko pa itong bukana ng butas niya bago mapalabas. Maliit lang pala. Mga 1 kilo. Thank you Lord. Pinahirapan pa tayo. Buhangin pala yung butas. Okay. Thank you Lord. Makalipas ng 1 oras ng pamumugita dun sa mababaw na area guys, wala na rin nagpakitang pugita. Kaya nag-decide ulit ako ditong mag-dive sa malalim na area. At eto naman yung pagkakataong pinakitaan ako ng napakalaking mamsa. At eto ang nangyari. Pagkapwesto ko dito, pagkapit ko dito sa may bato, medyo malakas kasi yung agos. Alerto kaagad ako dito, tingin kaagad ako sa kaliwat kanang bahagi ko, baka sakaling may parating kaagad na malaking isda. At sa harapan ko pala, gagaling yung napakalaking mamsa. Napaganda naman yung lapit niya dito. Ewan ko lang, hindi talaga tumagos yung shop ko. Nagalusan lang sa pisngi yung napakalaking mamsa. Grabe. Hindi na naman tayo makakatulong neto ng mga 2 taon siguro. Sayang na sayang talaga yung mamsang yon. At dahil nga frustrated na ako dito, hindi kasi nakuha natin yung unang mamsa nating nagpakita. Eto, bumalik ako dito sa ilalim. At napakaganda pa naman yung activities ng mga bait dito. Mukhang may treat dyan sa malalim na area. Paiba-iba ng galaw. Kaya nagantay-antay ako dito, nagpwesto. At eto nga, yung sinasabi ko sa inyo guys, biglang bilis talaga yung mga dalagang bukid dyan sa taas ko.
Nag-antay-antay pa ako dito, wala namang nagpakita. It's a prank lang pala. Na-prank tayo ng mga dalagang bukid na yon. Nako. Ayun guys. Ay, wala na. Pagod na. Uwi na tayo. Ayun, medyo kalma na. Ay, grabe. Sayang yung mamsa talaga. Hindi tinamaan. May pugwita pa tayo. Ay, nakadalawang mamsa sana tayo. Dito kasi tinamaan, no? Dito sa matigas niya. Hindi tumagos. Grabe. Maganda naman yung pagka-aim ko. Dito. Sayang. Ano na sana ito. Pag nahuli yun. Di bale, okay lang yun. Hindi naman mamamatay. Ay, bawi na lang tayo sa sunod na punta natin dito. So, prepare na ako dito tapos uwi na. Pagod na rin. Pagkatapos kong makaligpit ng gamit guys, malagay dito sa bangka, biyahe na tayo pa uwi. Okay na rin yung huli natin. Nakadalawang malaki tayong dugtutuna, isang mamasa, 3 pugita. Shoutout nga pala kay Well Generosa, Armando Suaverdes, Nexon Itson, Romel Navarre, Annie Rosal, Romeo Alcones, Alcones Family, Macario Sapalyo, Felix Lumagdang, J. Ford Lumagdang, Jason Lumagdang, Lumagdang Family, Bongcolmo Family, Mandes, Federic Terrado, Johnny Haistin, Almasan Family, Guevara Family, Rafael Recto, Eduardo Yuson, Hernie Basar, Totong Palahubod, Denden Palahubod, Batik Palahubod, Baloy Palahubod, Matmat Maoy, Alexander Pesquera, Family Pesquera, Isias Family, Baklibar Family, Ken Lopez, Cesar Abling, Eman TV, Esmael Family, Instituto Kawalen, Renz Tyron, Nelson Panturas, Jason Alejo, Mario Permejo, sa Arinas Family, Yapox TV, Alan Florania, Julito Cuesta, Kayadong Family, Wenzel Palculan, Family Palculan, Jelen Binagen, Bong Machiti Plat, Noel Grigo, Antonio Fadera, Jomar Ibarro, Tingala Family, Flora Family, Berle Banyares, Cato Benetwa, Rafi Bantilan, Erwin Lavin Malayan, Ronaldo Imbodo, Lore Abidal, Milagrosa Dios, J. Bars, Arnulfo Travel Adventure, Rinaldo Mahilong, Jonathan Recto, Elvis De La Cruz, Roel Ruiz, Elson Ortohan, Joel Ranas, Michael Mejia, Ame Friend, Maylisa Fernando Jr., Danilo Adale, Sophia Bagamasmad, Alberto Pantino, Nanti Binix, Bonifacio Arbalate, Mabahin Family, Marlon Hamisola, Dum Spiro, Ronald Dalaygon, Stila Lacheca, Alan Opeña, Elvira Miranda, Florante Miranda, Francis Saibo, Juni Bernal, Lukin Gillian, James Garcia, Perez Family, Rosales Family, Edison Aba, Pontihan Family, Menda Balingasa, Greek TV, Daet Family, Kian Aguilar, Kian Aguilera, Roniel Alo, Alo Family, Ronron TV, Rosario Etoche. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagdating ko dito guys sa main island, eto yung mga huli ko, tinimbang ko na at ibebenta ko na lang itong lahat para makabawi tayo sa gasolinang gastos. Etong mamsa natin is tumimbang ng 3.7 kg on scale. Etong dugtutuna is 6.2, etong isa naman is 6.3. Halos parehas lang ng timbang. Point lang, nagkaiba etong dalawang dugtutuna, parehas kasi ng laki. At etong 3 pugitan natin guys, umabot ng 5 kilos plus, halos mag-6 na kilo na rin, kaya okay na rin. Naka 20 plus kilogram on scale naman tayo sa pagdayong ito. Kaya gusto na rin nakita to. Kumita naman ako dito sa mga isdang ito, sa pugita at sa 3 isda ng 4,000 pesos. Kaya okay na. Bawi na lang tayo sa susunod na dive natin sa pagbalik natin doon sa pagkalma ulit ng dagat. Ito na muna guys yung video natin hanggang sa susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.